Hinimok ng alyansa para sa bagong Pilipinas ang ating mga kababayan sa ibang bansa na makilahok sa overseas absentee voting na magsisimula sa April 13. Sa ngayon, nangunguna pa rin sa iba't ibang pre-election surveys ang mga pambato ng administrasyon. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Kasabay ng nalalapit na pag-arangkada ng overseas absentee voting sa April 13, hinimok ng alyansa para sa bagong Pilipinas ang mga overseas Filipino worker at iba pang Pilipinong naninirahan sa ibang bansa na makilahok at iboto ang mga leader na tunay na magsusulong ng kanilang kapakanan at magbibigay proteksyon sa kanila. Sa ilalim ng overseas absentee voting na magtatagal hanggang sa May 12, magkakaroon ng pagkakataon ang higit 1 milyong Pinoy abroad na bumoto sa mga napupusuan nilang kandidato sa pagkasenador at party list kahit sila'y malayo sa Pilipinas. Ayon kay Navota City Representative Toby Chanco, campaign manager ng alyansa, mahalaga ang boto ng mga kababayan natin sa ibang bansa kaya't sana'y mga karapat-dapat na personalidad ang piliin nila. Sa ngayon, nangunguna pa rin sa iba't ibang pre-election surveys ang alyansa senatorial candidates pero hindi sila nagpapakakampante at puspusan pa rin ang pangangampanya. Ang frontrunner na si Congressman Erwin Tulfo sa Batangas City dumayo. Bumisita naman sa Sorsogon si Senador Bong Revilla. May mga dumayo naman sa Cebu tulad ni na Congresswoman Camille Villar, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto at dating Senador Panfilo Lacson. Nagtungo naman sa Pampanga si dating DILG Secretary Benhur Abalos, habang si Mayor Abby Binay bumisita sa Taguig City. Naghayag naman ng suporta para sa legislated wage hike si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.